Nakitaan ng Provincial Health Office dito sa Luwigan ng Pangasinan ang pagtaas ng kaso ng snake bite o kagat ng ahas ngayong taon sa halos 5 buwan kung ikukumpara noong nakaraang taon. Ayon kay Dr. Maria Vivian V. Espino, ang officer in charge ng nasabing opisina, na sa buwan ng Enero hanggang Mayo ngayong taon nakapagtala na sila ng 33 kaso, habang sa buong taon ng 2024 ay nasa kabuang 77. Anya na kahit mataas ang bilang nito ngayong quarter ay wala namang naiulat na nasawi. Sad pa nito na halos mga ahas na hindi naman venomous ang nakakakagat sa mga pasyente. Karamihan sa mga pasyente na may mga kaso nito sa Luwigan ay mula sa San Carlos City District Hospital. Pagbabahagin to na ang lugar na halos may naitatalang kaso nito ay ang mga nasa bukid at isang factor din ng pagdaan sa mga madadamong lugar kapag madilim o walang proteksyon sa paa. Kaugnay nito na ang epekto nito sa tao kahit hindi nakamamatay ang kumagat ay anxiety sa pasyente sa pag-iisip na maaari silang mamatay. Pero kahit anya non-venomous o venomous ang ahas na kumagat ay dapat mabilisan ang pagtugon dito gaya ng pagdadala sa malapit na ospital upang mabigyan ng paunang lunas. Ipinalawanag din ito ang mga dapat at hindi dapat gawin kapag kinagat ng ahas. Unahin ang paglilinis gamit ang bulak ngunit huwag masyadong kuskusin. Tiyaking hindi nagagalaw ang nakagat na parte dahil kung nagalaw ito ay mas madaming dugo ang dadaloy kung saan mas mabilis na kumalat ang venom. Lagyan ng bandage ngunit huwag mahigpit. Bawal hiwain o sugatan. Bawal sipsipin ng venom. Bawal maglagay ng ice o yelo at iba pa. Samantala may mga sapat naman silang vial para sa anti-venom sa kanilang opisina upang maibigay sa bawat district hospital kung kinakailangan. Sapat din ang training ng bawat medical expert sa pagtugon sa mga ganitong kaso sa lalawigan. From January to May, meron po tayong naitalang, May 7 lang po, 2025, meron po tayong naitala na 33 snake bites po. So if we will compare that from January to December 2024, meron po tayong naitalang 77. So kung titingnan po, in 4 months, roughly 4 months po, medyo mataas compared sa the whole year po. Pero there are no reported deaths. So far, hindi naman po mga venomous. Mga galing po sila sa bukid, ganun po. Hindi naman po. Most of the snake bites that we had based on our data is from Pangasinan Provincial Hospital in San Carlos. Maliban po siguro sa San Carlos din, there are also other cases but I will definitely look into that. Pero kasi PPH po ang talagang pinagdadala natin ng mga pasyente na snake bite because sila po yung merong mga anti-venom. Although most of the district hospitals, meron kaming few vials po for first aid and then we need to transfer the patient to PPH. So, sa aking pagkakaalam po kasi, pag mainit talaga yung panahon, yung mga ahas, lumalabas yan pag malamig lang, usually pag gabi. So usually at daytime, nandoon sila sa kanila kung saan sila mas malalamigan ang kanilang condition. So I think kaya rin dumadami ang snake bite dahil sa gabi, hindi natin nakikita yung ahas because that's the only time that lumalabas po sila sa mga lungga nila. Siyempre po yung effect, yung talagang anxiety. Once you are bitten by a snake, you will always think na nako, baka ako ay mamatay sa snake bite. Pero buti na lang po, hindi naman po nagiging venomous yung mga ahas na kumagat. Pero yung ating binabantayan din yung anxiety nila. Tapos, of course, meron tayong mga dapat gagawin kapag you are bitten by a snake. Ang unang-una po is to immobilize the limb. Kunwari sa paa ka nakagat, we need to immobilize that area. So, naglalagay ng splint, as much as possible, put bandage, not too tight. So, siguro po, ang more ang sasabihin ko is kung anong hindi dapat gawin na usual ginagawa ng mga tao. So, bawal po na mag-slice and then, because you can have ano pa nga po, kung ano yung gagamitin ninyo. Bawal din po yung sipsipin, yung venom, kung sakaling meron. Bawal maglagay ng mga tourniquet. Minsan sa sobrang sikip, mas nauuna pang maapektuhan yung mga toes because there's no circulation. So all you need to do is to immobilize po kasi pag naggalaw yung area na bitten, mas more blood ang magpapump. So lalong magkakalat po yon. So do not also put ice. Bawal din po dahil it will constrict also. So parang just leave it at that and then bring the patient to the nearest hospital po. You may apply pressure if there's bleeding. If there's none, then no need po.
Yes po, dapat mabilisan po. Kung gusto ninyong linisin lang siya ng cotton, ganun lang po. Huwag na siyang i-rub ng kung ano pong ilalagay to prevent also infection. Pero kapag venomous naman to, ilang minuto nagtatagal na agad. Usually po, mabilis din po yun. Nagkakaroon sila neurogenic ang effect kasi kapag dinamos, kaya talagang whether it's venomous or not, we should always bring the patient to the nearest hospital para mabigyan ng agarang first aid. Yung sa mga district hospitals, we only have yung minimal lang kasi pang first aid po talaga. Dahil pag may pasyente po tayong binibigay, lalo na pag nasa ICU care, maramihan, tag 4 vials, mabilisan ang pagbigay po noon. Especially if the patient is under observation, needs to be given more vials. So, si PPH po talaga ang maraming anti-venom po. And we make sure, kasi we have buffer stocking na tinatawag. So, kapag nagalaw na po yung buffer, then it's time for us to procure again para the process, yung pagbili po, hindi po tayo aabutan na wala po tayong maibibigay para sa ating mga pasyente. Yes po. So, kompleto pa rin ito. Kompleto pa rin po tayo, sir. Sa ngayon po, wala naman po ako nakikita ang problema dahil we have enough medicines naman po. With regards to the training, last year po, nagkaroon po tayo ng training. We have very good speakers po. Actually, si R1MC, nagtawag pa sila ng another resource speakers. So, all the district hospitals, actually all the hospitals, nagpadala po kami ng aming mga tao para po maturuan po sila. So, nag-identify kung ano yung venomous, yung what can we do within our level, and when to transfer the patient to the highest center po. Sa barangay po kasi, usually, wala pa po tayong sinasabi on how to prevent that. Pero siguro po, we can collaborate with our VetMed, si Dr. Rovillos, with that, and it can be included po as one of our health education programs for the barangays. Para sa ating lahat ng mga Pangasinense, tayo po ay mag-iingat sa ating paglabas-labas, especially at night time po. So, pag hindi maiwasan ang paglabas sa gabi, lalo na pag kayo ay pupunta sa mga madilim na area, na maraming mga halaman or grass, paggabi, always bring a flashlight, and then, if you can wear boots, kasi usually sa baba sila kumakagat, tapos mag-pants din also to protect yourself. Pero kung pwedeng maiwasan, huwag na po tayong lalabas ng gabi. Para sa programang Bombohane Dugto Patrol numero 5, Bombo Oliver Dacomus nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!